next naman natin ito. Balik tayo sa mga old school na mga gawain. Ayan. Actually, nung December pa ito, dinala ito sa akin. Ano petsa na ngayon? August na. Ngayon ko lang ulit gagawin. Halos mag-isang taon na. Sa totoo lang guys, nakakatamad gumawa ng mga ganitong klaseng unit. Yung old school, 110. Kasi unang-una, napakahirap maghanap ng materyales or pyesa niya. Okay? Yan siya oh. Papapansin nyo. 110 volts ito ah. Pero by the way, shoutout and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila. Ngayon, gagawin ko ito, try ko kung kayang gawin. Kapag na-repair ko, okay, upload natin video. Pag hindi, wala namang problema eh. Hindi, wag i-upload. Ngayon, ang issue nito ay yung isang channel gumagana, yung isang channel hindi. Tapos, ang history nito, pina-repair to sa iba. Tapos, parang hindi daw nagawa o ano man. Ngayon, tayo naman susubok. Pakita ko sa inyo. Try natin ituloy itong pagre-repair dito. Nag-usap naman kami ni Bossing. Willing naman siya magbayad eh. Yun nga lang, sabi ko, medyo, yun nga, isingil natin. Kasi, matrabaho ito. Ito, subok na naman to. Pag hindi kaya, di, ay magawa, di ba? Pipilitin mo kung di mo kaya. Ngayon, sabi ni Bossing na may repair na. Akala ko, nandun pala yung kwan sa may loob. Kalasin, dito pala. Ito pala yung amplifier stage niya. Ito yung pinaka-drive niya. Yan. Tapos, sunog siya, oh. Kaya pa sabi ni Bossing nung nag-usap kami, sabi niya may nakita ako dyan, sunog. Ito pala siya, oh. Tapos, may mga ni-repair. Ito yung ginawa yata ng unang gumawa. Baka sira yung relay, o di ko alam kung anong ginawa dito. Tapos, ito yung kalahati, eh. Kalahati na to is para dito. Ito yung working or gumagana. Tapos, ito yung umusok. Ito yung side, ito yung side na hindi gumagana. Tingnan nyo, putol ito. B+. Naputol itong B+, oh. Naputol siya dito. Kaya siguro umusok ito. Kalas yung B+ niya. Ayun, laki ng sunog nito. Ngayon, ang gagawin natin, himay-himayin natin. Kukuha na lang tayo ng reference dito. Kasi magkawig lang naman sila sa kabilang side eh. Okay, may reference naman tayo. Sana magawa natin to. Pag hindi kaya, di isuko. Ganun na naman yan eh. Try muna natin yung best natin dito. And then sana dito lang problema. Wala sana tinamaan dito ng mga output. Yun lang yung dasal natin. Komplikado to guys, sa totoo lang. Ngayon ang gagawin natin, or gagawin ko dito, ay kakalasin ko muna yung board. Tapos tanggalin lahat ng mga sunog na parts. Ang problema kasi sa ganitong klaseng design, walang naka-indicate na value dito. Wala yan. May logo lang ng resistor, capacitor, transistor, pero walang value. Okay, bunutin ko muna. Sana magawa natin to. Kinalas ko na yung board. Ang medyo hassle lang, kailangan mo to putulin. Yung ginawa nila noong una, yung unang gumawa nito, pinutol din nila. Yan, para may angat niya. Tantad na rin ng repair to. Sa totoo lang guys, ang sabi ni Bossing, ang laki na lang nagastos niya dito. Siguro mga nasa 10K daw ang nagastos niya rito sa pagpagawa nung una. Sabi ko grabe naman yan, sobrang laki naman. Tapos walang nangyari. Sana naman mapatino ko or maibalik ko sa maayos na kalagayan ba. Okay, gagawin natin. Ayun oh, puro talaga ako may mga repair talaga pinapalitan na or chinik na siguro. Ang gawin natin, lahat ng mga sunog na parts na yan ay tanggalin natin. Tapos check natin yung lahat ng ibang pati yung mga parts niya. Ito mauga-uga na to. Kuha na kasi malambot na yung board niya. Yung katagalan na rin kulamaan niya. Sana may available tayo ng mga parts. Ayan, bunutin ko lang muna ito. Mukhang negatibo. Natanggal ko na halos lahat ng sunog ha. Ito. Tingnan nyo kung gaano kadami na sunog na resistor. Oh. Transistor biyak. Tapos ang problema natin dito yung mga value. Ewan ko kung may mabibili pa tayo mga ganitong klaseng value. 778. Yan, dito yan sa may preamp nya. 718. Tapos yung D tsaka B. Okay, B tsaka D ay dito yan oh, sa may drive nya. Yan dito. Sira lahat ito. Tapos nag-check ako dyan sa output. Itong kulay green na to, shorted yan. Dito sa itim, walang shorted. Pero dito, may shorted dito sa may kwan na to. Nakalimutan ko yung pangalan. A yan eh. A tsaka C. Shorted to.
Ang Toshiba siya na original. Ang tanong kung saan tayo makabili niyan, nag-search na ako, ay nagkuhan ako dun sa may supplier natin, parang wala. Pwede naman siguro palitan ng sangkin niya kung sakali. Ay nako, yan ang problema talaga sa ganitong klaseng unit. Pag ni-repair mo, ang problema, materialis naman. Ayan, yung mga resistor, pinambubunot ko, mga sunog yan, oh. Ngayon, di mo na natin alam yung value niyan. Kuha na lang tayo ng reference dito sa may kabila, oh. Kasi itong kabila, goods naman to, gumagana naman, eh. Ang problema, konting galaw lang, tumutuklap na. Ito, lahat to, sira to. Sira ito lahat. Yung naiwan na lang natin ay, yun, yung mga output na yun. Tapos may bias niya, iangat pa natin yan. Pero bago natin siguro angat yan, make sure na may makuhanan tayo na pyesa. Kasi kapag wala, iangat natin yan, wala naman tayong makuha pyesa, sayang naman oras. Okay, sa ngayon, magpapalit siguro tayo muna dito ng mga pinagtatanggal natin na resistor. Palitan natin, tapos itong transistor na to, pa isa-isa, bunutin ko to. Tapos i-check ko. Itong isa, biyak talaga to. A992 naman to value nito. Grabe, mga rare ang mga value nito. Tataka ako bakit isa lang to tinitingnan ko, bakit ito nakalas, oh. Kaya siguro base base positive, B+. Ay nako, sige try natin nakalas. And then ano ba tawag ito, pinampapalitan ko ng mga resistor. Sa totoo lang guys, ang hirap niyang i-trace kung saan pumunta. Ito yung kalaban mo talaga ng wala siyang wala siyang data kung tawagin. Wala naka-indicate na value dyan sa may board. Yan, kadalasan ang nasira dito is yung mga ohms lang naman. Ayan, tapos tabol natin, sibak ito lahat. Sira lahat ito, binunot ko. Dito sa may, yan, ito drive, ito. Tapos ito sa may drive nyo, dito sira to. Ano ba? Ito yung mga value na to, ang langanin, no? D760. Tapos ano yung isa? Ito dito sa may preamp to, ito D758. Hindi. Ang kapares pala ng DID. Teka lang, ayusin natin. Yan, D720. Yan, magkapares to sila. Tapos ito namang 718 ay magkasama dito. Dito 718 to dito. Tapos D758 dito. Sibak yan. Itong mga transistor dito, hindi ko pa na-check to. Although merong isa dyan na nasibak, yung A992 dito, nabiyak na. Ngayon, ito yung mga resistor na pinapalitan ko. Ito, nag-series nga lang ako dito Yan. Tapos basta mga ohms lang siya 22 ohms, 47 ohms. Yun ang kadalasan na umusok. Yan, 47 ohms saka 22 ohms. Yun ang mga umusok Yan, dito lang tayo gumawa ng ideya. Ang hirap niyang baybayin. Merong iba na halos magkaparehas tulad dito. Ito parehas to. Tsaka eto, parehas yan sila. Tapos yung eto, tsaka eto magkaparehas. Tapos yung iba dito magkahiwa-hiwalay na. Yan ang problema. Okay, although nakumpleto ko naman, kulang na lang dito isinang na lang aninangin na lang. Tapos nagsika ko dyan sira yung TOW SA na ano ba yung nakalagay dyan? TOW SA na 1095 may shorted dito. 295 may shorted dito. Tapos dito parang wala akong makitang shorted, pero double check ko pa yan. Ngayon umorder ako, wala tayong ma-order nito sa Shopee, Lazada ng ganitong klaseng value. Wala. Mayroong sa eBay, kaso hindi tayo maka-order ng patingi-tingi doon. Ang gagawin ko, papalitan ko ng sangkin yan. Ang ipapalit natin na sangkin, ganito siya Yan, TOW SC 2921, tapos TOW SA na 1216. Yan ipapalit natin, medyo mas makapal. Although pares lang ng butas sila pasok yung butas. Ito lang ipapalit natin, sangkin na lang ipapalit natin dyan. Ayan ang gagawin mo, wala tayong pamalit. Ngayon, umorder pa ako ng parts nyan. Okay? Ang gagawin natin, putulin ko na lang yung video ko. Pasensya na kayo. Para kahit paano may pang-upload muna ako. And the same time, may abangan kayo. Sana magawa ko ito. Ngayon, pagbaklas nito ay ito, angat lang to. May tornilyo dito. Mahuhugot naman to. Ang problema ko, yung wire. Kunting galaw lang, napuputol na siya.
And then sana tama yung pagkalagay ko ng mga resistor. Ito, orderan ko rin ito. Mga itong klaseng value, wala tayo. Wala tayong ganitong value. Order pa tayo nito. Tapos itong B tsaka D 760 tsaka 720. Order pa ako nito. Hindi raw. Ito yung kalaban mo sa ganitong klaseng unit na old school. Wala nang value. Ang hirap pa maghanap ng parts niya. Okay, abangan nyo. Mahaba pa yung proseso nito. Ipa-part 2 ko na lang.